Teammates? Hindi, actually ano lang eh, more on kung saan ka, kung saan ako pwedeng mag-fit. Yun ang pinaka goal ko, pinaka gusto kong gawin. At yung pagko-coach mo, tuloy-tuloy pa rin ba yung ginagawa? Hindi na. Nag-stop na ako. Matagal na ako nag-stop kasi parang kailangan ko mag-focus sa team ko nga ngayon. So, ang hirap kasi pagsabayan na nagko-coach tapos may team ka pa na lalaroan sa PBA. And you mentioned kayo na yung ginawa mong break, social media break. Ano yung mga natutunan mo sa break yun? Sa mga pinagdaan? Oh, good question. Actually, marami akong natutunan. Unang-una sa lahat, kailangan mas maingat ako sa mga tao na pinagkakatiwalaan ko. Tapos, yun nga, after ng mga nangyari, sobrang stressful. So, inisip ko mag-focus na lang sa sarili ko, sa career ko. Kasi, that's why nandito pa rin ako ngayon. Kasi alam ko naman sa sarili ko na never ako niloko ng tao or never ako nang tapak ng tao para lang may mag-gain. So, hindi ko yun personally. Ayun, thank God kasi may mga ganitong opportunity ulit na nabibigay sa akin. Hopefully, masasabi mo ba na nasira in a way yung pangalan mo dahil sa controversial mo? Or ano yung mga nawala sa'yo because of that controversy? Actually, yung nangyaring controversy na yun, marami naman ding tumulong at nakinig sa akin. Marami lang din mga tao na nagbabash. Kaya yun yung sinasabi ko na hindi naman nila talaga alam kung ano yung totoo nangyari. And yung mas mga tao na tumulong sa akin, sila yung mas mga nakaprove na wala naman akong tao na kinausap or talagang, alam mo yun, ako yung naghikayat na gawin yung mga ginawa nila. Wala akong kinausap na kahit sinong tao na gano'n. So, na-stress lang ako kasi nga na-drag yung name ko sa mga bagay na hindi ko naman alam kung ano talaga yung mga nangyayari. Nagulat na lang ako, boom, gano'n na yung nangyari. And then, siguro lesson learned din na hindi ka dapat nagtitiwala ng basta-basta. Tapos, iba din yung siguro dapat mas makontento tsaka mas maging masaya sa kung ano yung meron tayo. Okay ka na ngayon? Yes, okay na ako ngayon. Yun nga, ako ngayon, mas ang focus ko is paano ako mas magiging magaling pa sa basketball. Yun yung pinaka main focus ko ngayon sa career ko kasi gusto ko rin na i-prove na kaya ko pong maglaro. Gusto ko rin ma-improve dun sa mga teams na kukuha sa akin na or magtitiwala sa akin na kaya ko pang sumabay. Kumbaga, yun yung bino-work ko ngayon. Actually, after ng contract ko ngayong August, ngayon actually nag-start na ako ng preparation on my own. Meron na ako mga 1 to 2 months na nag-start, so tuloy-tuloy lang ako hanggang matapos yung contract ko. And then pag after ng August, pwede na ako mag-decide kung ano yung mas makakaganda sa career ko or kung saan ako pwedeng mag-excel. Pero yung injury mo, okay na? Okay na yung injury ko. So ready to ano na talaga? Yes, ready na ako ulit na mag-train, ready na ulit magsimula. Besides yung besides yung syempre physical stress, pagka naglalaro ka ba or pag nag-train ka, mahalaga din kasi mentally. Oo naman, oo. Sobrang laking effect nung mentally actually. Kasi kapag ang dami mo iniisip, ang dami mo pasok sa mind mo, syempre pwedeng maapektuhan kung paano ka maglaro. So, ayun, maayos na lahat. Wala na akong naririnig na kahit ano or anything. Kasi ako yung tao na sometimes mas gusto ko na lang na tumahimik or what. Tapos, malalaman din naman ng mga tao kung talagang kung talagang may participation ako sa mga masasamang bagay or what. So, naka-focus lang ako sa alam kung ano ako. So, yun nga, parang mas nag-focus ako sa paano ko magiging maayos. Kasi hindi ko na maayos kung paano ako pag-isipan ng tao or kung paano isasabihin nila sa akin. Oo. Without them knowing the whole story. Talaga nagsasalita lang sila ng kung ano-ano. Masasabi mo ngayong
back to normal ka na? Stronger? Yung mind, game, yes. mindset Yung mind ko ngayon, okay yung mind ko ngayon. Wala nang gugulo sa akin or walang anything kasi walang anyone kasi halos lahat naman ng mga tao na nagtatry kumuusap sa akin is they think na talagang alam ko yung mga nangyayari or kilala nila ako. Pero Terence, ano mga natutunan mo dun sa mga... Yung sabi mo, lesson learned, di ba? Una-una ko natutunan, kailangan mas maging siguro mas maging makontento tayo sa kung ano yung meron tayo. Yung maliliit na bagay sa buhay natin, pwede tayong pasahin. So, dapat mas ma-appreciate natin yun. So, may parang simple living, gano'n, di ba? Simple living, basta masaya, wala kang niloloko or wala kang ibang tao na inaagrabyado. Yun ang pinaka-importante sa lahat. Actually, gano'n naman yung life ko, gano'n naman yung personality ko. Nagkaroon lang talaga ng tao sa life ko na nag-drag sa akin, sa name ko, sa hindi maganda. So, may mga regret dun sa naging decision? Yes, may mga regret ako. Dapat hindi ako ganun ka nagtitiwala sa tao. Was there ever a time na pumasok din yung fame sa ulo? Oo naman. May time talaga na akala ko yung parang sobrang sikat mo, lahat. Alam mo yun, lahat. Kasi ang aga ko rin na sumikat sa PBA. So parang 21, 22, simula na ako pumutok agad sa PBA. So may mga times na parang, ang sarap ng sikat. Alam mo yun, lahat ng tao parang Yung perks? gusto na kasama ka or connected or kadikit mo. Take advantage. Yes, may ganun. Tapos may mga problem na, dami nang nangyayari. Lahat actually sila nawala. So, Sino nag-remind sa'yo na to keep yourself humble? pinaka nag-remind sa akin yung situation ko sa life. Tumaan ka ng depression or anxiety? Oo naman. Ang lala ng mga pinagdaanan ko that time. Kasi yun yung time na sobrang laki nung nawala sa akin dahil nga naloko ko. Tapos nagkataon pa na injured pa ako, so sabay-sabay. So sobrang lala ng anxiety na pinagdaanan ko. Pero nilagay ko lang sa mind ko na as long as gumagawa ka ng mabuti or ng tama, eventually magiging okay din yung lahat. Kahit na baby steps yan, basta mabuti lang na mabuti, try mo lang na mag-survive sa paggawa ng tama. Eventually yung end nun magiging okay, magiging mabuti. Ngayon, okay na ka na talaga. Yes, okay ako. Wala man akong masyadong maraming endorsement or wala man ako sa limelight. Hindi man ako ganun ka sikat. Hindi man ako ganun katulad dati sa PBA. Pero kung sa pinanggalingan ko dati, sa mga problem ko dati, sobrang layo na, sobrang Proud laki ka na you're back on nalampasan it. ko. Okay. Terence, last na lang. Malaking bagay ba yung para maging stronger mindset mo? Yung nag-detach ka sa social media na ipaalala sa'yo kung sino na yung mga kanaging tao, yung Yes. Actually, ang pinakamalaking bagay na nangyari sa akin, yung social media, hindi naman talaga ako madala sa social media. Pero yung pinakamalaking bagay na natutunan ko is yung sarili ko mismo mag-detach dun sa mga tao. Yes, dun sa mga tao na di mo kilala or hindi ka rin kilala. hindi na ako nag-aaksaya ng oras sa mga tao na alam mo yung parang like wala namang may dudulot na mabuti kung hindi man like wala namang wala namang magandang may dudulot sa sarili mo. So ako yung personality ko ngayon is mas gusto ko yung maayos na conversation, maayos na usapan, yung may natututunan ako. Kasi parang masyado na akong stress sa mga nangyari sa akin. So, pero Terence, uso ngayon yung mga nag-resurface yung mga former issues sa buhay. Ano? Nag-resurface sa social media. Marami kasi mga netizen ngayon naguhukay kung ano yung pagkatao ng isang tao. Yes. Handa ka ba kung sakaling makikita mo? Siyempre, minsan mag-social media ka. Madadaanan mo lahat yun. Wala namang problema sa akin, actually. Actually, hindi naman ako, kahit nung time na nangyayari yung mga issue, yung mga problem ko, never ako nagtago or what. Never ako nagtago. Nakikita nila ako, I was in Araneta, naglalaro ako, nasa practice ako, nasa PBA games ako, nasa practice ako ng San Miguel that time. So, para sa tao na pinagbibintangan nila na may ginawang mali, dapat nagtataguyan kung saan-saan or what. Ako, hindi ako nagtatago or what. Kasi alam ko sa sarili ko na wala akong niloloko ng tao. It's not my personality.
Ren, sabi mo kanina, hindi mo alam kung magaling ka umacting o hindi. Oo. Kasi natanong ka namin sa showbiz. Oo, eh. oo. Kung sakaling... Hindi talaga, never ako nagtawag doon yung workshop. O so kung sakaling Wala akong chance. gagawa ka ng project, meron ka bang naisip na tao na gusto mong makatrabaho dahil tingin mo maaalalayan ka niya? Dahil palagay yung loob mo sa kanya? Actually, pagdating sa pag-acting, for sure marami namang magagaling na actor or di ba actress. And ako yung doon sa field nila, sila yung mga magagaling talaga and the best doon. Syempre, for sure, willing ako matuto sa kanila. Pero yun nga lang, parang alam mo yun, sobrang na-imagine ko parang wala yata akong chance talaga doon. Kasi Malay mo na. ang late na eh, masyado na matanda na ako or what, di ba? Pero wala kayong palagay yung loob mo. Kasi di ba may mga gano'n na pagtingin mo pa lang, ay feeling ko okay kami nito. Meron naman siguro, hindi ko lang maninim, pero mukha namang lahat naman mababait for sure. May nag-offer niya sa'yo before? No, walang nag-offer sa akin. No. Pero ito, Terence, sabi mo nga, fun na lang tayo. Fun talaga. Sabi mo nga open ka na for dating. Ano na yung mga na-imagine mo na next relationship? Actually ngayon, open lang ako for dating pero hindi ako yung hinahanap ko. No. More on talaga nakafocus ako ngayon sa career ko. Paano ko siya, actually career ko sa basketball, yung pinaka-focus ko. Paano ako makakabalik dun sa dating ako or mas magaling na ako when it comes to basketball. Yun ang pinaka-pinag-focusan ko ngayon. Hindi ka muna manliligaw. Kasi yun ang yun ang nagdala sa akin naman talaga kung nasaan ako eh. 'Di ba? Yun yung bigay ni God sa akin na talent eh. So kailangan alagaan siya tsaka mas pag-focusan ko paano makabalik. So kung dumating, pero hindi ka actively looking? Hindi ako naghahanap. Galing lang din ako sa stress na relationship. Kakatapos lang actually. Kakatapos lang. Naniniwala ka ba, Terence, na kahit celebrity dapat may boundaries of fans? Kahit celebrity may Ikaw, boundaries. celebrity ka in your own way, no? Pero naniniwala ka na dapat may boundary pa din pagdating sa mga fans. Kasi di ba yung iba nagpapapicture habang nasa mall or private time nyo? For me, ako sa akin depende kasi sa personality ng tao or ng celebrity eh. Ako, para sa akin, as long as maayos yung approach mo, kahit saan, no problem with me. As long as maayos yung approach. Pero kung kahit na ano pa yan, or kung nasaan tayo, pero mali yung approach mo, talagang dapat may boundaries sa mga ganung tao. Komportable ka din sa mga LGBT na fans? Oo naman, lahat. Marami akong naging kaibigan din ng mga LGBT o mabubuting tao yan sila. Mababait na tao yan. Mababait sila. Thank you. Terence, thank you and more power. Thank you po. Thank you.